Kumustahan ang bayan? Harapan ng katwiran. Bayong kapatid sa naguguluhan. Palaro panalo ang magkakaibigan. Pasasalamat sa kabayanihan. Narito sina Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome to Cayetano in Action with PA. Maupay nga gabihay yung atanan. Ako po si Boy Abunda. Ako naman po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at patas. At ako po ang inyong Ate Pia, kampyon ng kababaihan at kabataan, handang ipaglaban ang inyong karapatan. Ilang linggo na lamang po ay tayo magdirituang na ng ating anibersaryo. Salamat! Maraming salamat sa inyong suporta. 365 days, ganun lang, no, Kuya Boy? No? And napakaraming interesting na tao. Kung titignan mo, very ordinary, but sobrang extraordinary ang mga ginagawa nila. So, salamat to all of them. And of course, sa lahat sa inyo nanonood, sumusuporta, pinag-pray, pinasponsor yung show. Sisikapin po namin talaga yung mga problemang dinadanas talaga ng marami, yung mga relationships, di ba? Just like yung ating payong kapatid ngayon na isa, parang nasaktan yung bata. Siyempre, nagalit yung magulang at mga kamag-anak, kinulpi naman siya, not just once. Natakot po yung bata dahil sinabi ko na ipapabarangay ko siya, ipapahuli ko siya sa barangay Tanod. Hindi ko alam na gagawin nila yun sa akin. Binugbog nila at pinagtulungan. Ang isang payong kapatid naman, Ate Pia, ay kwento ni Nanay Daisy. Pinag-ipunan, she wanted to reward herself with a car, hiniram, nabangga. Kinayos niya. O, sino ngayon ang magbabayad? Nung nailabas na po, basta ayaw niya po magbayad. So nahirapan po ako dahil bago ko ipagawa, sinabi nila na babayaran nila. Malalaman natin sa yes or no kung sino may responsibilidad kapag may nangyaring aksidente. At hindi kami mapapagod sa pagpapasalamat. Tuloy-tuloy ang ating pasasalamat magpahanggang sa ngayong gabi. At syempre, hindi nawawala dyan yung mga papremyo at mga mananalo sa Alan Piate. Sinong gustong manalo? Lahat ng ito magaganap ngayong gabi. Dito lamang sa... Congratulations, Ate Pia, the first woman chairperson of Blue Ribbon Committee in Senate's 106-year history. Alang, di lumabas na lumabas. Meron pa naman nag-aakal sa kanto. Buti naman. Ako, delikado to. Sandali Hoy, Nixon! Nixon! Ikaw mag-ingat-ingat ka sa paglabas-labas dahil may nag-aabang sa kanto at bigla na lang bubugbog. Yan ba yung katulad nung kay Mang Frank? Yun na nga! Bakit ako mabubugbog? May atraso ba ako? Mahirap na. Hindi natin Wait masabi. lang! Bakit? Anong meron kay Mang Franklin? Ito nga kasi ngayon, inakusahan si Mang Franklin na nanakal ng bata. Yung kinakasama niya ngayon, sumugod at gumante para doon sa bata. Sino kasi nananakal? Kita nyo, kaya nabugbog kasi nga nanakal ng bata. Hoy, teka, pero hindi gawain ng normal na tao ang pag-abangat biglang mangbugbog. Dapat yan, alam niyo kung anong ginagawa yan. Dinadaan dapat yan sa barangay. Hindi, ayun na nga. Eto na nga. Nung una kasi, wala namang
namang ebidensya, kaya alam ko na una pang magpa-blotter si Mang Franklin. Ay, ayun! Nako! Kaya pala nagpa-medico legal yung anak ni Bien. Ibig sabihin, tatapatan nila yung blotter ni Franklin. Yun na nga! At doon nga napatunayan kasi napanood yung CCTV footage nila, Bien. Ayun, nakita nga na si Mang Franklin na nakal doon sa bata. Dito talaga. Alam niyo ba? Nagkaroon ng parto yung pag-aabang. Yung pinsan at kapatid ni Joshua, siya naman yung nagbugbog kay ano. Anong pangalan nga? Ano, Mang Franklin? Yun na, si Mang Franklin. Ay, di na kasama yun. Hala, wait lang, binugbog. Kawawa naman pala si Mang Franklin. Ay, Ano bang masasabi ni Franklin dito? Tito Boy, andyan naman si Mang Franklin. Nako, nandito na. At mas maganda na si Mang Franklin po ang magkwento sa atin kung ano talaga ang nangyari. Narito po siya sa Kainta in Action para humingi po ng payong kapatid kay Ate Pia at Kuya Alan. Narito po, Mang Franklin. Franklin, Ate Pia, Kuya Alan. Kuya Alan, Ate Pia, Franklin. Magandang hapon po, Kuya Alan at Pia. Gusto ko lang pong humingi ng payo kasi po ako po yung nabugbog 2 beses po. At hindi ko na po alam kung may mangyayari pang susunod. Kaya naparito po ako para humingi ng payo sa inyo. Franklin, ikwento mo kay Ate Pia at Kuya Alan. Paano ba nag-umpisa ito? Hindi naman pwedeng bugbugin ka na lamang ng walang dahilan. Yung sinasabi ng ating mga kapitbahay na sinakal mo ang bata. Wala pong pangyayaring sinakal yung bata. December po noon, pagkatapos kong kumain, past 8 na, hinanap ko yung kapatid ko. Nakita ko po yung bayaw ko tsaka yung kapatid ko doon sa may kanto ng aming barangay, which is nandoon mismo yung CCTV. 1 meter... Pagkabarangay kayo nila, Bien? Opo. Okay. 1 meter from us, nagkikwentuhan kami. May mga bata doon na naglalaro. Bigla pong may dumating na isang bata, may hawak-hawak pong stick na mayroong dumi ng, hindi ko alam kung sa tao o sa hayop. Tapos, dinudukdok niya sa mga mukha ng bata. Nabigla po ako. Sinaway ko po siya. Hinawakan ko yung kamay niya, tapos yung isang kamay ko nandoon sa likuran niya. Sabi ko sa kanya, itapon mo yung dumi. Yun po ang aking pagkakamali. Natakot po yung bata dahil sinabi ko na ipapabarangay ko siya. Ipapahuli ko siya sa barangay Tanod. Tapos po, nagpumiglas po siya, napaikot po kami hanggang sa napaupo. Ayaw pong maniwala ng nanay niya na wala namang nangyari. Kundi umiyak lang ng umiyak yung bata dahil sa takot. Kinumagahan, inabangan na ako ng tatay. Ang sabi ko sa tatay, Joshua, anak mo pala yun, hindi ko alam. Pero hindi siya nakinig. Ang ginawa niya, sinugod niya ako, sinuntok niya ako sa bibig. Pagkasuntok niya sa akin sa bibig, maraming umaawat sa amin. Hindi pa sila tumigil. Kinumagahan, inabangan ako ng kapatid niya at saka nung pinsan. Binugbog nila at pinagtulungan. Ayokong ma-involve sa mga ganito dahil hindi po ako palalabas ng bahay. Ako po ay ex-OFW. Nung pandemic, hindi na po ako nakabalik. Pero most of the time in my life, lagi lang ako nasa labas ng bansa para sa mga mahal ko sa buhay. Ngayon, nagkamali ako. Pero yung sinasabi nilang pananakal, kung ano yung CCTV, seconds lang yun. Wala na pong ibang nangyari doon. Nandoon po yung kapatid ko, yung bayaw ko. Sila po makakapagpatunay na hindi ko sinaktan yung bata. Ngayon, gusto nila akong kasuhan. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kuya Alan, bago ka mag-umpisa, pakita mo nga sa amin, paanong ginawa mo sa bata? Halimbawa ako yung bata, Franklin. May stick akong hawak. Hoy, itapo mo yung dumi. Tapos, pumiglas po siya. Malakas ang hawak mo? Hindi po, bata yun eh. Okay, tapos, maliit. Ngayon, 7 years old. Umikot po siya ng ganyan dahil nagpipiglas po siya. Tapos, pag ganyan niya dyan, nagpatiupo po siya. Napaganyan din po ako. Wala na po nangyari. Ganun lang po yun eh. Okay. I just wanted to Ngayon very po, clear about it. Ngayon po, ang gusto nilang ipalabas, sinakal ko daw yung bata. Anong nakita sa CCTV? Nakahawak ko sa isang kamay, yung isa nasa likod niya, tapos umikot na po kami, nagpatiupo siya, nag-iiyak na po. We can talk about the facts. Gusto mo lang protektahan yung ibang bata, gusto mo lang disiplinahin. But I have to tell you, we have to be very careful when we try to discipline mga bata na hindi nating anak. So walang mawawala naman na sabihin mo, boy, o kung ano man pangalan niya, huwag ganon, madumi yan, ibaba mo.
So the problem is, Franklin, pag pinanood mo yung CCTV ha, pag hindi kita kinausap, pinanood ko lang ha, kung ako ang piskal ha, kakasuhan kita ng child abuse. Kasi pagpasok mo nga, hindi naman nakita yung konteksto na may dumi o whatever, parang may ginanon siya, hinawakan dito. Ang problema, Franklin, malaki kamay mo eh. So pag hinawakan mo yung bata dito, parang ang sakal. Kung hindi mo in-explain na umikot siya, ang interpretasyon kung nanonood, ginanon mo siya. So the first lesson that I want to transmit is that you can have good intention, you cannot put your hands on another person's child. That doesn't mean na kung meron kang maling ginawa, that doesn't mean na yung magulang, kamag-anak, kuya, so halimbawa may nagsumbong sa pulis, tinawag, pati yung pulis hindi ka pwedeng gulpihin. The law protects you from physical harm. So they can charge you kung may physical injuries yon or kung may child abuse, pero hindi ka pwedeng saktan. And in this case, 2 beses na nangyari. So ang question mo is, what can you do? I just want to give you this advice. Remember, it's not what you say, it's what you hear. Kasi pag inumpisahan mo ng, hindi ko sinaktan, ang naririnig kagad ng magulang, hindi ka sorry. Pero pag inunahan mo ng, pasensya na kayo ha, I'm sorry na ano siya ganyan. And then, pag nakinig na, saka mo sabihin, by the way po ha, kung titignan sa CCTV, parang hindi ko po ginawa yon. Inano ko po, ayan po sila, tanungin niyo po sila. It's the way you say it eh. Because in the end, Kuya Boy, sa akin ha, 2 lang mangyayari dito. Kasuhan ka nila, but pwede mo rin sila makakasuhan. So, isang pwedeng mangyari, pareho kayong makukulong. O pareho kayong masisitensyan, pareho kayong mapaparoon. The other thing is, someone you both respect, whether it's the barangay captain or someone matanda sa inyo, can sit you down, explain everything, kasi alam nyo kaya yung sinasabing forgive and forget. Kasi minsan pag forgive lang and you don't forget, pag uminit ulo, tuloy na naman. Ang problema lang minsan, that's why we say forgive but don't forget, para wag maulit. Of course, we're willing to help, whether to talk to your barangay captain, to assign one of the lawyers, but yun nga, both sides, Kuya Boy, have to admit na may mali sila. So I was hoping this would be a case-to-face. Kasi kung nandyan yung kabila, I will tell them then. Ako man sa inyo, sobrang galit ko. Hindi ko rin alam kung mapipigilan ko sarili kasi anak yun eh. But again, the law is there to protect you. Mali ka, nakulong ka, mali siya, nakulong. Paano yung anak? Apektado na yung anak dahil natakot siya, nakulong pa yung tatay o yung uncle o yung kuya niya. I'm sorry this happened, Franklin, pero may mga consequences. And that's what I think we can offer, is to try to put you together, try to have some civility, but also explain to them. Either magkaayos to or kulong kayo pare-pareho. Tandaan natin, ngayon, common na po yung may CCTV. So, mas madali rin para sa judge na makapag-decide pagka sinabmit yan and admissible in evidence yung CCTV na yan. So, katulad ng sinabi ni Alan, kung yung angulo na nakuha ng CCTV, ganitong angulo lang, pwedeng hindi kompleto yung makikita ng judge. Dadagdagan ngayon yan ng mga testimonies ng mga witness, yung mga nandun. Tinignan ko din kasi yung CCTV, talagang masasabi ko din na parang unnecessary use of force ang ginamit mo sa bata. Kunyari lang ang hawak ng bata baril. Example, baril yung hawak ng bata o kutsilyo. Ayun, posible yun na kaladkarin mo yung bata. Bagamat sabihin mong maganda ang intensyon mo na hindi mapahiran ng masama yun may germs yun. Pero hindi reasonable ang iyong aksyon. Actually, baka din sabihin ng korte, kunyari tatay yun, yung video na nakita kong gano'n, sasabihin din na excessive yun kasi hindi naman pagdidisiplina yun Parang na-attack din yung bata We all want peace. The law protects our right to peace. Even though gusto natin makagawa ng tama, it's not our right na disiplinahin ang anak ng iba. Nasa Bible kasi yung leave room for vengeance na si God. So kung may mali, di ba, sa palengke, nakita mo may nagnanakaw, trabaho mo naman sabihin na, ate, ninanakawang ka. Trabaho mo rin sabihin, huwag ka magnakaw. Pero hindi mo trabaho ipanish siya, nabugbugin siya. Kaya nga, leave vengeance to the Lord. Di ba? So, in the same manner na yung bata dapat na pagsabihan, yung pagkahawak, medyo may punishment na yun
na which wasn't up to you. Ganon din naman yung magulang. Again, hindi namin ginajudge yung frame of mind kasi nga, nasaktan yung bata. So, syempre, di ba, magulang ka rin. But ang point, they should have allowed the law and gave God that for vengeance. I'm almost 100% sure amicable ang settlement. Alam mo bakit? Kasi pagka nandyan na, nasa korte na at malapit na magbigay ng sentensya yung judge, maniwala kayo, nagbabago. Minsan lang kasi iniisip nila, hindi mangyayari yun. So, that's why nga, we'll do it right away. And to be fair dun sa mga kino-complain mo, they're in touch with the show naman. Hindi lang pumayag na dito na harapan. So, we'll, pakiusap ko sa ating mga lawyers, di ba? We do it soon. Gusto lang namin ma-resolve at gusto namin, wag na maulit yung both situations. Okay. Klaro. Maraming salamat, Franklin. Maraming salamat sa iyong tiwala. Thank you. Bless you, Franklin. Tayo ba, may natutunan tayo dun sa kwento. Kasi dapat, alam mo din yung kung hindi ka magulang, yung paghawak dun sa bata, pagdisiplina, ay responsibilidad ng... Ayun, oo. Kaya, ito naman, ang susunod po nating kwento, narito naman si Aling Daisy para humingi din po ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia na may kinalaman naman sa hiraman nga ba, may permiso nga ba yung paggamit ng kotse ng kanyang pamangkin. Yan po ang malalaman natin sa isa pang hihingi ng payong kapatid. Dito lamang po sa... Matapos ang programa, sinubukang makipag-coordinate ni Franklin sa company na Joshua at Vien. Ngunit hindi sila humarap upang makausap at makuha ang kanyang panig. Samantala, dala ang mediko-legal, nagpa-blatter na si Franklin laban kay Joshua. At dahil hindi maiiwasan ang pagkikita, humingi siya ng payo kay Barangay Captain Ventura Ferreras Jr. para makaiwas kung magkakaroon muli ng gulo. Cayetano in action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. Mga Mars, narinig niyo ba yung banggaan ng kotse tsaka ng motor nung nakaraang gabi? Nako, yan ba yung kay Aling Daisy? Yes, yung kay Aling Daisy. Yan nga. Wait, teka. Si Aling Daisy ba? Akala ko yung pamangkin niya si Hazel yung aksidente. Siya ba? Oo nga. Si Aling Daisy yung may-ari ng sasakyan. Pero si Hazel yung nagdadrive nung nagkabanggaan. Nako, alam nyo ba? Yung harap ng sasakyan. Anong nangyari? Yupi. At yung ilaw, nako, basag. Naku, mahal ang gastos. Ano? Buti walang nasaktan. Hindi, ang laki ng babayaran niya sa pagpapagawa ng sasakyan. Ayun na nga, ito pa. Nagkautang pa si Aling Daisy ng higit 20 mil. Wait lang, ba't ang laki-laki? May insurance yun. Yun nga, merong insurance. Ang kaso, yung estimate umabot ng mahigit 100,000. Pero, mabuti na lang. Nasa 26,000 lang yung nagastos ni Aling Daisy. Ang laking pera pa rin. Hindi ko maintindihan bakit naman si Aling Daisy yung sumagot. Hindi naman siya nakabangga, di ba? Ayun na nga, ito. Yun na nga ang issue ni Aling Daisy. Gusto niyang pabayaran kay Hazeline kasi ipinangutang niya lang din naman. Dapat lang naman. Sila yun. Siya nakabangga eh. Kawawa naman siya. Yung sinasabi ko. Ang sisti kasi, yung 26,000 na yan, ayaw bayaran ni Hazeline. Wala daw siyang ganung pera. Hindi pwede yun. Hindi ba yun? Bayaran niya yan. Ito kasi, gusto niya kasi doon sana pagawa sa sinasabi niyang pagawaan. Ang kaso, yung sasakyan, sa kasa dinala. Kaya malaki. Pero Senior na si Aling Daisy. So, hindi na nung kaya magbayad ng utang kasi umasa lang sila sa pensyon niya. Nung partner niya.
Tama nga naman yung tinatanong mo. Paano nga talaga yun mababayaran? Yan din ang problema eh. Kaya paano ba? Tito Boy, ano gagawin natin dyan? Tito Boy. Abay, mas magandang pakinggan ho natin ang kwento ni Aling Daisy para malaman ho natin kung ano talaga ang buong istorya. Ika nga. Narito po sa Kaitanin in Action para humingi ng payong kapatid. Narito po si Aling Daisy. Tito Boy Abonda, Kuya Alan, Ate Pia, magandang gabi. Ito po ang nangyari sa akin. Kasi po, dinrive ng aking pamangkin ang sasakyan, nabangga. Ngayon, pinagawa. Binayaran ko po. Ang sabi ng kapatid ko, walang problema. Babayaran ka ng aking anak. Pamangkin ko nag-drive anak niya. Ngayon po, nung nangutang po ako para ibayad doon sa ginawang kotse, nung nailabas na po, ayaw na po ngayon ni Eselyn magbayad. Hindi siya tumatawag. Basta ayaw niya po magbayad. So, nahirapan po ako dahil bago ko ipagawa, sinabi nila na babayaran nila. Kaya malakas ang loob ko na nangutang sa kapitbahay ko. May 1 na aksidente, May 24 nang hiram po ako ng pera. Ang usapan namin, sa June, mag-start na po ang bayad. June 15, June 30, July 15, yun po ang bayaran namin. Hanggang ngayon po wala pa akong nahuhulog sa kanya. Sinasabi ko sa kanya, paano kita mababayaran? Siguro tag-1,000, hindi naman pumapayag. Sabi po, anak, hindi po ako binabayaran po ni Eselyn. Hindi niya nararamdaman kung anong hirap ng isang senior citizen na wala ng hanap buhay. Siya po, may trabaho po siya. Maganda ang trabaho ni Eselyn Arak. Maayos po ang kanyang buhay. Mas maganda yung sasakyan niya. Bakit hindi niya ako unti-unti bayaran para maiayos ko rin yung utang ko? Unang-una, welcome, Ate Daisy, at thank you sa tiwala mo. Napakahirap pagka mag-anak ang issue kasi nga may halo talaga tong relationship at saka emosyon, no? Actually, sinagot niya na ate yung una kong tanong eh. Sinabi mo naman, maganda buhay niya, may pambayad naman siya. Opo. So, my other question, gaano kayo ka-close nung tatay niya? Nung malipak close sa akin, hanggang ngayon po. Okay. Tapos yung pamangkin mo, close din? Or? Ang pamangkin ko, hindi kami masyado kasi ang tagal ko po naging OFW, naging katulong po ako sa abroad. Kaya po ako nakabili ng sasakyan. Pag sabi ko senior citizen, reward ko po sa sarili ko. Then hindi kayo magkapit-bahay or hindi po. What I wanted to say lang is, it's the relationship, Kuya Boy, ate, di ba, that's more important. Ang tingin ko sa'yo, ate, kung may 1, 2, 300,000 ka, hindi mo na to iisipin eh. Tama Kaya po. lang dahil naiipit ka, and sana nga, kung nanonood yung kapatid mo, isipin din niya ito na hindi ka naman nagdamot sa kanila, pinagamit mo sa sakyan, at kung hindi ka rin lang namang ipit, baliwala yung pera. Para klaro lamang, ang issue kasi ni Eselyn, ay hindi naman ikaw nagsabi na sa kasa. Pero doon sa narrative po, magkasama ho kayo ni Angelo na pumunta ho doon sa kasa. Tama ho ba? Opo. Kasama niyo po ang inyong kapatid. Opo. So ang sinasabi ni Eselyn, marami naman akong kakilala dyan na hindi ganun kamahal. Kaya yun ang kanyang katuwiran, si Ate Pia. Okay. Hindi ko na ho expertise yung sasakyan. So nakikinig ako sa mga driver ko na tagal na nagmamaneho, nagpapaayos. Talagang sinasabi nila na kailangan dalhin sa magaling. Kasi nga magtitipid ka, tapos babalik din sa'yo, either mas malala o hindi naayos, mas matagal kang mawawala ng sasakyan, dadagdagan gastos mo. So, on that note, may karapatan ka bang magdesisyon kung saan mo papaayos? Opo. O, alam mo na pala sagot eh. Kaya doon ko po dinala po. Karapatan mo yan because, ipapaliwanag ko na lang para maintindihan ninyo at magamit nyo ang legal concept na ito sa iba-iba pang bahagi ng buhay nyo. Pagka meron kayong pag-aari ng isang bagay, you have the right to enjoy that thing. The law says that, Kuya Boy, you have the right to enjoy it. Sa civil code yan. Pag may nangyari dyan, paano mo ma-enjoy? O di ibabalik mo ngayon siya dun sa kalagayan na nabuo siya ulit. O di choice mo din ngayon kung dadalhin mo siya sa reliable, reputable, o dun sa, bahala na kung makatipid dito tayo. So, choice mo yon. So, tama ka. May choice ka. So, since nasira nila yon, kailangan bayaran nila ngayon yon. And hindi naman maluho yung choice mo. Gumawa ka lang ng reasonableng desisyon. Bakit ayaw ka bayaran? Hindi mo kasi nabanggit, pero binanggit naman ni Kuya Boy na
Kasi inaral namin tong kaso mo, di ba? Inamin niya, no, na ang dinadahilan ni Aislinn, bakit dyan ka sa mahal? Tama? Opo. Tama, okay. So, sa madalang salita, kung mura din lang pala babayaran niya, ba't wala pa siyang binabayaran ni 5? Wala pa po. Di nagdadahilan lang siya, di ba? At sabi niya, 3,000 lang daw ang kaya niya, di ba? Pero bakit hindi siya nag-aabot ng 3,000? Kaya nga, asa na, di hulugan niya. Kasi ididikit ko ngayon to dun sa kinauutangan mo. Di ba? Sabi mo, kapitbahay mo. Ayaw tumanggap ng tingi-tingi. But si Alan, si Kuya Alan, laging yan ang advice niya dun sa mga napapasok sa utang, pautang. Sabi ni Alan parate, kung kayo ay may utang, klaro, obligasyon nyo yan bayaran. And inaamin mo naman, obligasyon mo. Sabi mo lang, papaano, wala kang pera. Kaya lang naman ako nagkakaganyan po kasi ang insurance ko po, matagal na po yun, hindi ko nagagamit. At saka mahalaga sa akin yan kasi birthday gift yan ng tagig sa akin eh. So, every time na mag-birthday gift ako, yan ang binabayad ko po sa insurance. Kaya nga po, mahalaga sa akin. Teka, liwanagin natin. Baka akala nila nagregalo ang tagig sa'yo ng kotse. Sa tagig kasi, ako wala ako natanggap. Tawagan ko muna yung mayor. Sandali. Birthday gift po yan. Birthday gift mo yun, ma'am. As soon as kasi nag-senior ka sa tagig, meron ka ng... Hindi mo kailangan hintayin na mag-100. Opo. And then habang tumatanda, lumalaki yung birthday gift. Cash gift. Cash gift. Cash gift. To be clear, hindi kotse. Hindi kotse. Pero binibigyan ko po halaga. Kaya nga, nakakatuwa nga. Sana mapanood niya to at sundin din niya yung laging pinapayo ni Kuya Alan na tanggapin mo yung tingi-tingi na binabayad. Abay, baka sa makalawa, mabuo na yan. At pagandang trabaho, sabi ni nanay. So magkano yung total na utang? 20,000 yung utang ko sa kapitbahay namin. Okay. Sige. So, ito suggestion kong 3 pagpipilian mo. First, tatawagan mo kapatid mo at sasabihin mo sa kanya, eto sitwasyon, bakit hindi man lang ako kinakausap? Diba? Alam mo naman sitwasyon ko. And then, i-emphasize mo. So, kung anong kaya nyong bili, kung anong kaya nyong ibigay nyo na para ma-solve ko to. Number 2 is the legal. So, magfa-file ka sa korte. So, sisingilin mo siya. And of course, we can have a lawyer assist you. Yung third option, bago ka umalis dito, ibibigay na namin sa iyo ang 24,000. And then, tawagan mo kapatid mo at sabihin mo sa kapatid mo, panoorin nyo yung episode ng CIA with BA kung nasan ako. Kasi gusto kong makita nyo na mas importante kayo sa akin kaso sa pera. Diba? Kasi ang point ko lang naman, Kuya Boy, and nakita ko talaga sa iyo, Ate Daisy, na kung ikaw ay meron lang nakatabi dyan, hindi mo na inintindi to, no? We usually give assistance sa livelihood, sa may sakit. Pero katulad nito, if it will save your relationship with your brother and teach, yung pamangkin mo will have a life of dealing with people, relationships, and money. So sana maging lesson. Gawin na natin 25 para namang wala ka ng sukle, di ba? Kaming tatlo ni Kuya Boy, Kuya Alan, lagi kami nagkakasundo. Pag isa sa amin, nagsabing kami na yan, support kami lahat. Ito lang yung okasyon na tututol ako, Al, dun sa offer mo na magbigay ng support. Explain ko lang kung bakit, no? Hindi talaga ako, baka mas stricto ako bilang isang nanay. Si Alan talaga galante, maalagain din naman ako. Pero hindi kasi ako happy na ang feeling ng pamangkin mo, ganun na ganun lang. Merong guardian angels dito na sumalo. Obligasyon niya yon. Ang Cayetano in Action with Boy Abunda ay gustong makatulong sa'yo. Pero gagawin lang namin yon na gumawa na may pipirmahan niyang pamangkin mo na kasulatan na huhulugan niya sa'yo yung utang na yan. Kasi obligasyon niya yan. Hindi niya pwedeng takbuhan niyo. I will accept your amendment with another amendment. Kunin niya yung 25 gamitin. Ang point lang ni ate, singilin mo pa rin siya. Gusto ko kasuhan niya para matuto. Kaya nga, kasi so next generation, tinuturuan ko. Bibigay namin 25,000, singilin mo siya. Kasi korte naman magsasabi sa kanya kung 3,000 yon, kung 10,000, 15,000. Ang suggestion ko, yung kapatid mo, sinamahan ka din na niya sa kasa, di ba? So magpasama ka kaya kayo dun sa kung anumang talyer na sinasabi ng pamangkin mo na mas mura. Sige nga, magkano yung paayos dito? O pagpalagay mo ng kalahati. O di kalahati, di ka natatanggi. Kasi may obligasyon siya no matter what eh. So kung lalabas dun sa talyer o kung saan man, 15,000 lang. O di sige, yun ang compromise. Magbayad ka. Basta ako, gusto ko, samahan ka ng abogado namin, kausapin yung pamangkin mo. Hindi na bata yan ha, just to be clear.
singilin natin yung isang may responsibilidad kasi kung hindi, magiging masamang ehemplo sa iba. Kaya, Aling Daisy, anong nais mong sabihin bilang pagtatapos ng kwentuhang ito? Ang masasabi ko lang muna sa kay Aislinn. Sige. Batiin mo si daddy mo. Kasi mula nung nangyari sa amin ang nangyaring ganyan, ayaw niya nang papuntahin sa bahay nila eh. At saka ayaw niya nang anin ka. Ito si Angelo, na iyong kapatid. Dahil sa ganung klaseng problema. Kung nakikinig ka o manunood ka nito, umayos ka sa daddy mo. Daddy mo pa rin yan eh. Bait mo Diba? talaga. At higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Tito Boy Abonda, Kuya Alan, Ate Pia. Alam ko po, masasolve yung problema ko po. Maraming salamat sa tulong niyo po sa kayo. Alam. Maraming salamat. Sa ating pagbabalik naman, ay ito yung aking isa sa mga paboritong portion ng ating Cayetano in Action. Yung Kuya Alan, Ate Pia, yes or no? Ito po ang ating matutunghayan. Sa pagbabalik po ng... Matapos gawin ang demand letter ng mga abogado natin sa Cayetano in Action, sinamahan natin si Nanay Daisy sa Barangay Hall ng Pinagsama Upper West Taguig para magpatulong na maibigay ang letter kay Aislinn. Sumama rin tayo sa pagpunta sa bahay ni Aislinn para maipaabot sa kanya ng personal ang demand letter. Ngunit ang kanyang partner ang pumarap sa atin at tinanggihan ang pagtanggap nito. Susubukan ulit ni Nanay na iabot ang demand letter pagbalik ni Aislinn. Para makaluwag-luwag naman sa mga nahiram ni Nanay Daisy, inabot na rin natin ang regalong tulong sa kanya. Hangad ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang mabilis na pagkakasundo ni Nanay Daisy at ng kanyang pamangkin. Tayo nagbabalik po dito sa Cayetano in Action at narito na po tayo sa Kuya Alan, Ate Pia, yes or no? At narito po ang Maritim para magtanong. Let's go to the first question. Kuya Alan, Ate Pia, ang pinsan ko po tumawid sa pedestrian lane nang naka-go signal ang pagtawid. Unfortunately, nahagip po siya ng sasakyan. Sabi nung may-ari ng sasakyan, wala kaming habol dahil nga kasalanan daw yun ng pinsan ko. Tama po ba yun? Yes or no? No. Mali ang sinabi nung may-ari ng sasakyan. Kasi sabi ng batas natin, pag may traffic violation or may paglabag sa batas ang nagmamaneho, meron na yung assumption of negligence. Ibig sabihin siya ang guilty unless may mapatunayan siya na iba pang bagay. Traffic violation kaya, hindi ka naman nag-go ka, ikaw ang may kasalanan. So, I want people to know, priority ang pedestrian. Kahit walang police, kahit walang CCTV, walang traffic enforcer, sumunod tayo sa batas, nakita nyo yung pedestrian lane yon, paunahin nyo ang mga naglalakad. Thank you po. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia, bumaha po kasi sa lugar namin. So, ang nangyari po, yung sasakyan ng kapitbahay ko, lumutang. Ngayon, bumangga po siya doon sa sasakyan ko. Pwede ko po bang habulin yung kapitbahay ko na yon? Yes or no? No, kasi walang may kasalanan nito. Hindi mo naman kasalanan na bumaha, hindi niya kasalanan. Tama naman parking nyo pareho. Pero nung tumaas yung tubig, for one reason, nabangga, hindi niya kasalanan. In your case, walang negligence. It's a real accident, no one's fault. Salamat po. Kuya Alan, Ate Pia, may barkada kasi kung galing probinsya, bago lang sa syudad. Ngayon, naglalakad siya, galing dun sa mataas na gusali, nabagsakan siya ng bote, nasugatan. May habol po ba siya dun sa may-ari ng property na yon, kung saan siya nalaglagan at nasugatan? Yes or no? Yes, may habol siya talaga. Naglalakad ka naman, nasa lugar ka naman maglakad. Wala naman sinabi doon na huwag kang maglakad doon. So, kung nasaktan ka doon, obligado siya. The civil code is clear, sabi, head of the family. Pero sabihin ko, kahit hindi pamilya yun, let's say building, di ba? Construction, clearly, a responsibility yun nung nakagawa ng pagsasalang ganun. Yeah. I-distinguish ko ha. So let's say 10th floor, meron kang condo, may balcony. Ikaw may-ari, alam mo naman balcony yon, nag-iwan ka ng bote ng soft drinks doon. Nahulog. Liable ka. Pero halimbawa, hindi ikaw yung may-ari. Bisita ka, nag-party-party kayo doon. Nilagay mo doon, habang nakipagkwentuhan ka, natabig mo, nahulog.
ikaw ang liable, hindi yung may-ari. No? Kasi ikaw ang may kasalanan eh. Principle of law. Pag sinadya mo, intentional yon, ikaw. Pag hindi sadya, ang titignan mo, sinong may negligence. Samantalin ko na po. Kuya Alan, Ate Pia, may barkada rin ako nagpapatanong din kasi nagbenta siya ng sasakyan. Hindi na ilipat sa pangalan ng bumili yung sasakyan. Nakadisgrasya. Ang problema ho, hinahabol yung kaibigan ko na nakapangalan dun sa sasakyan para magbayad ng danyos dun sa nabangga niya. Tama po ba yun? Yes or no? Tama. Under the law, kung kanino naka-register, siya ang may primary responsibility, no? Ang sasakyan mo, maging motor yan, maging maging kotse, naka-register yan. Yes. So, pag binenta mo na, pero hindi mo pa nilipat yung pangalan, at yan po ay nabangga, nakasagasa, so, sinong habulin? So, pupunta yan sa LTO kung sasakyan yan, kung sino nakalagay doon, siya ang primary. Ngayon, ikaw, nasa pangalan mo, pwede mong habulin ngayon yung naka-aksidente. Better na hindi mo lang pirmahan yung deed of sale, better bigay mo yung sasakyan kapag ka nailipat na. Kuya Alan, halimbawa may namatay. Let's say, pedestrian lane yon, lasing ka, humataw ka, nasagasaan mo, as far as the criminal liability is yung nagmamaneho dahil siya may kasalanan. Pero dahil yung nakaregister sa sasakyan, yung civil liability, pwede mong ihabol dun sa registered owner. Then yung registered owner, pwede niyang habulin yung Nagmamaneho, yung binentahan ng Kaya sasakyan. nga, huwag kayong basta't magpahiram ng sasakyan. May responsibility na nakakabit doon. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia, nung nakakaang kasi, ipinarada ko yung motor ko sa tabi ng motor ng kapitbahay ko. Hindi sinasadyang natumba yung motor ko. At tinamaan yung motor niya. Yun, natumba. Pinabarangay niya ako sa pagkakatumba ng motor niya. At binantaan pa ako na magdadala daw siya ng abogado niya. Kailangan ko din po bang magdala ng abogado ko? Yes or no? No. At sabihin mo din sa kanya, no, hindi rin siya pwede magdala ng abogado. Very clear sa batas natin na itong barangay conciliation, no lawyers. Yung idea kasi is to not make it very legalistic, argumentative. The answer is no, bawal siya, bawal ka, no lawyers. So ano po mangyayari kung sa kabilang barangay yung isa? Ako kabilang barangay. Kung pareho kayong magsasabi sa barangay, kayo na mag-ayos, pwede yon. Pero kung halimbawa, hindi kayo magkaayos, sa pulis na kayo. Kung magkaayos kayo, okay pa rin. Opo. Kung hindi pa rin, sa piskal na. Or sa korte kung hindi namang kriminal. Salamat po. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia, hinarot ako and kiniliti ng friend ko sa Starbucks habang nandun kami. Sobrang kiliti sa akin, nasagi ko yung Starbucks na mug and then nabasag siya. Ang sabi po ng kaibigan ko, ako daw yung may kasalanan dito. Tama po ba yun? Yes or no? No, yung proximate cause. So kung kaya nabasag dahil sa pagkiliti niya, liable siya. Akala ko yung nakasagi. Pero ba't mo nasagi? Kasi sinagi din kita. Halimbawa, andito si Nico. Kiniliti. Ako ang tasa. Halimbawa, kilitiin mo. Go. Kilitiin mo. Ganun. Ang may kasalanan, Kuya Alan, Yung may proximate cause. Even if hindi ikaw yung tasa, ikaw yung isa pang customer na may dala. And dahil nabaksakan ka ni Anika na ano mo, natapon yung dalawang kaso. Sorry, bilan mo ng 2 bago. Kasi ikaw may kasalanan. Ang nangyayari, magfa-file ngayon ng kaso. So ako si tindahan, lahat kayo kakasuhan ko, para sure. Lahat kayo mapeperwisyo. Pero ngayon, kanya-kanya yung ilalaban yung dalawa, hindi ako siya. Ilalaban mo, hindi ako siya. And then, most likely, sa sitwasyon na yan, sasabihin ng judge, ikaw nga. Natuto tayo doon. Yes. Okay? Thank you po. So, marami tayong natutunan. Maraming salamat. At hindi nagtatapos dito ang magpapasalamat dahil sa ating pagbabalik, tayo'y magpapasalamat. Dito lamang po sa... Kami nagbabalik po dito sa Kaytanin Action para magpasalamat. Katulad na lamang po ng ating audience, marami rin silang nais pasalamatan. Katulad na lamang... Salamat po sa aking nanay Minda sa kanyang sakripisyo, sa pagtulong sa akin sa gawaing bahay at sa pagbabantay ng kanyang apo habang nasa
magtrabaho po ako. Salamat sa kapatid ko sapagkat nandiyan siya lagi sa araw-araw na tumutulong sa akin. Thank you. Salamat. Salamat po sa nanay ko, Judita. Lagi po siyang tumutulong sa amin ng magkapatid at sa asawa ko. Salamat. Salamat kay Papa Paddy na walang humpay na pagmamahal sa amin at sakripisyo. You're the best. Maraming salamat. Narito naman po ang nais naming pasalamatan ngayong gabing ito dito sa Cayetano in Action. Panoorin po natin. Para sa ako, ang bayani, unahon ang ibang tao kaysa akong kaugali. Para sa akin, ang isang bayani ay isang mabuting tao at matulungin. Para po sa akin, ang isang bayani ay nasa puso niya ang kapakanan ng nakakarami. Para sa akin, may tuturing na bayani si Cristel kasi marami siyang nagawang maganda sa lugar namin at sa kapwa niya. Nakilala po namin si Madam Kay noong kasagsagan ng pandemic. Na-reach out niya kami rito sa Sitio Tarikan sa kabila ng lahat na ang taas ng lugar namin. During pandemic po, yung lugar po namin is isolated area. Kasi nung pandemic po, yung mga bata po talaga, as in gutom po talaga. Kasi yung work po sa lugar namin, yung mga katatayan po yung trabaho po nila, construction worker, which is wala po, hindi po in demand ang construction worker during pandemic. Kumbaga, ang dami pong nagugutom dito, especially yung mga kids po, ay wala pong pambiling gatas. So isa po si Madam Kay na naging tulay po sa amin, kaya kami nakilala sa ibang lugar at marami rin po yung nag-sponsor sa amin. Yung makapagbigay siya ng mga food packs, gatas at bigas. Nagpapantry rin po siya rito sa lugar namin. Pinagpapasalamat ko po kay Madam Kay is marami po talaga actually. Pero magpo-focus po ako sa isang bagay which is kung paano po siya naging mabuti sa lahat. Kasi mostly po, kung minsan tutulong tayo sa ilang tao lang. Pero si Madam Kay, hanggat maaari, i-cover niya po lahat na nangangailangan sa isang lugar. Nagpapasalamat ako kay Madam Kay kasi pinamimigay niya sa amin na mga bagay-bagay na napapakinabangan ng bawat isa rito sa Sitio Tarikan. Sa kabila po ng lahat na mahirap yung lugar namin, mataas, matarik, pero nariyan po sila. Siya yung maituturing namin, bayani namin dito sa Sitio Tarikan. Kasi ang advocacy niya, yung mabigyan, siya yung boses namin. Boses naming mga mahihirap rito. Ako po ay tumutulong sa ating mga kababayan sa sulok man ng Pilipinas kapag nangangailangan. Nandito po tayo, lalong-lalo na kapag malayo ang lugar. Growing up kasi, katulad rin nila ako, gumagawa kami lahat ng paraan para kami ay mabuhay. Kasama na dyan yung namamasura. Nag-start ang pag-volunteer ko back in 2010. So, nung time na yon, nag-volunteer ako since hindi pa naman ako financially stable during that time. Sabi ko na lang, I'll join you guys, sama ako. Pero as a volunteer, what is it that I can do? Sabi nila, marami. Pagdating doon, ayan, kinakailangan magpintura, magsalansa ng mga hollow blocks. Basically, construction job ang nangyari. But it did not stop me to help out. And then sabi ko nun sa sarili ko, after nung nakita ko yung ginagawa nila, sabi ko, when time comes, I'm able and capable to do it, I will do it myself. I started na makapagbigay at least 100 katao. Sumunod, naging 200. Hanggang sa umabot na kami ng 5 consecutive days na puro tigpa 500 families na nabibigyan na namin. And after pandemic, nag-expand na kami, lumayo na kami ng Antipolo, ikot na kami ng Rizal, ikot na namin ng Calabar Zone, umabot na kami hanggang north and then south part ng Pilipinas. Ayan, ngayon po, we are actually on our way papunta sa Sitio Tarikan. Medyo nakakahinga lang kasi medyo akyatin dito. Meron tayong pagkain for the kids, toys, school supplies, sleepers. Marami po tayong dahil yun yung mga basic na kailangan ng mga bata rito.
Dahil po sa dami ng kabutihang ginawa niyo sa amin, meron po kami sa inyong munting sorpresa. Hello. Good afternoon, everyone. Taos po akong nagpapasalamat sa ating panauhin kay Madam Kay. Hello po. At hindi lang po ako ang magpapasalamat. Meron pa pong iba. Nangangatog tuloy ako. Dear Cristel, salamat sa iyong mabuting puso dahil palagi mong inuunawa ang kapakanan ng kababayan na nangangailangan ng tulong. The world needs more people like you. At sana mas dumami pa ang taong tulad mo. Dahil na-inspire sila sa iyong kwento. Tanggapin mo ang munting tulong na ito para sa iyong mga susunod na proyekto. Muli, maraming salamat sa iyo at iyong kabayanihan. Nagpapasalamat, Kuya Alan Cayetano. Yes. Ito po. Hindi hadlang ang pagiging mahirap para tumulong. Kung hindi nyo kayang tumulong sa 100 tao, kaya nyo tumulong sa iisa. Umpisahan natin sa sarili nating bahay. Cristel, welcome to the program at maraming salamat. Ate Pia, Kuya Alan. Yeah, thank you for being here, joining us. Medyo kabado, but thank you so much. Hindi ko po in-expect, Ate Pia, Kuya Alan, and Tito Boy, na mararating ko or mapupunta ako dito. I did not really expect anything. Nung ginagawa ko yun during the pandemic, sobrang ginagawa ko lang siya dahil gusto ko lang talaga. Nakita mo yung pangangailangan. Yes po. Through God's grace, it's really an honor to have you. Madalas sabihin, Kuya Boy, di ba, beautiful inside and outside. Pero si Madam Kay, example nun. But I wanna share this kasi totoo talaga yung nilagay namin doon na the world needs more people like you. So welcome na. Gusto ko sana itanong kay kanina, kung bakit nung nag-uumpisa siya, bakit bata ang gusto mong tulungan? Anong klaseng pagkabata meron ka? Naabandon na kami while we were young. We were 5. I'm second to the eldest. And I have to raise my siblings at 7. Naramdaman ko kung paano yung walang malapitan, walang tumutulong, nagugutom, pumapasok ng mainit at tubig lang ang laman ng sikmura. Sabi ko, ngayon na meron ako, nakakatulong ako, or I have the means to help. Sabi ko, alam kong hindi pa ubos ang batang katulad ko. So, kung hindi ko kayang ganun kadami, at least, those na kaya ko. Doon siya pumunta eh. Nung nag-uumpisa siya tumulong, doon siya pumunta sa kilala niya. Ako ito eh. Kaya nung sinabi mong hindi pa ubos ang batang katulad ko noon, kaya ako'y tutulong. Maraming salamat. And what I wanted our viewers, our guests to take away sana sa story mo is sana makita ng mga tao na ganito kahirap yung buhay mo. Pause, fast forward. Sana lahat they can see the possibilities that are available later on. Not for you alone, but how you want to make sure that those possibilities will be available to these other people. Kasi hindi lang yung sarili mo yung ginanda mo yung buhay mo, kundi gusto mo ganun din ang mga iba. Although today is about saying thank you, salamat. Alam namin ayaw mo pag-recognize, but kahit papano, malaki po ang reach ng show. So of course, we want them to know that if they want to help, nandiyan ka. So dalawang sasabihin ko, so that's the first. So sa mga nanonood na gustong tumulong, sinabi mo na kanina, ayaw mo ng cash, pero may mga goods. How do they get in touch with you? Meron po akong page na tinatawag na La Reinas Filipinas. It's an organization of kids po na mga beauty queens lumalaban abroad. We are an organization na hindi lang beauty queens, but our advocacy is to help whatever we make or inapanalunan namin, 50% po doon, binibili namin ng mga goods to donate. So they can contact They can contact me po through La Reinas Filipinas Organization Facebook page,
doon po direct pwede kayo mag-message through. Okay. Secondly, yun nga, hindi lang pasalamat, we want to partner with you. Thank you so much po. Sobra. At Kuya Alan, meron tayong regalo kay Kay. Pagkaputan mo na ang regalo ng Cayetano in Action. Bigas. Bigas at mga tsinelas. Thank you so much. Ferrari. I'm excited to kung ano yung partnership at makita natin. Abangan nyo sa future shows, makita natin ang Madam K in action. Mabuhay ka. Mabuhay ka. Thank you po. Alan Pia Pic naman po ang susunod dito sa ating programa. At lahat mag-uuwi ng regalo. Marami ang mananalo ng 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 pesos. Yan ay magaganap sa pagbabalik ng... Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action. Alan Pia Pic. Maraming mananalo ng 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 pesos. At lahat mag-uwi ng regalo. Are you ready to play? Lahat tayo tumayo. Okay. Sino unang players? Good luck sa inyong lahat, sa ating lahat. In 3, 2, 1, go! Alan Pia Pic! 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 Ikaw mga kalaban mo, si Ate Pia. Handang-handa na po. Pag halimbawa kayo nanalo ng 10,000 pesos, anong gagawin mo? Bayad sa bahay. All the best. Kaya mo yan. Kaya mo yan. In 3, 2, 1, go! Salamat na Ate Pia! Ayan! Congrats! You're welcome. Ate Pia, thank you po. You're very welcome. Kuya Alan, You're most welcome lang. Happy kami na happy ka, kahit umiiyak ka. Congratulations! Happy New Year! So, anong nasa isip mo ngayon? Medyo kabado po eh. Kabado. Pag nanalo ka, natalo mo si Kuya Alan, na bihira mangyari, may 10,000 pesos ka. Pag hindi ka naman manalo, ay magkakaroon ka ng pagkakataong magpaikot ng ruleta. Kung saan, pwede ka manalo pa rin ng 10,000, 5,000, 3,000, or 2,000 pesos. 3, 2, 1, go! Bale, meron pa rin si Barry. Eksakto lang sa mga linyang puti, bibigay pa rin namin yung 10,000. Ngayon, ikay magpaikot muna ng ruleta. 10,000! Okay. Ready? 1, 2, 3, go! 10,000! 10,000! 10,000! 10,000! 10,000 pesos! Salamat po kay Ate Pia, kay Kuya Alan at sa iyo po kay Tito Boy. Salamat po. Barry, maraming salamat at good luck. Ikaw nanalo ng 10,000 pesos. Thank you po. Barry, Okay. Thank you po. Salamat. Congratulations sa lahat ng mga nanalo. Pero katulad ng sabi namin kanina, ay hindi mananalo ang lahat ng 10,000 pesos. Bawat isa ay makakatanggap ng regalo. Mula sa Cayetano in Action, maraming salamat sa Hey Pretty Skin, Ensaymada by La Luna Cafe. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much. What a show. Ilang araw na lamang ay matatapos ang January. Bilis ng oras. Bilis ng panahon. Kuya Alan? Alam mo, Kuya Boy, ate, yung ability ng tao to learn, di ba? And yung recently na-learn ko nga, di ba, na yung, di ba kasi tinuturo sa atin, pag ginamit mo yung word na but, parang gumagawa ka ng excuse. Pero napakinggan ko po to sa isang pastor, ang pangalan niya Miles Monroe, sabi niya, pero kung yung unang part maganda, so kung sasabihin mong, I used to be tamad, but now,
I work hard, I don't gamble, di ba? So, you know, when we start the year, huwag nyo nang tignan yung mga mali. Tignan natin kung ano yung pwede nating itama. At yun po ang nagustuhan ko dito sa ating show, di ba? So, nag-umpisa yung ating guest dun sa dapat face-to-face yon, pero naging payong kapatid, si Franklin, by saying nga, may mali. Kasi when you acknowledge, then pwede mo na itama. So, I'm really hopeful that yung dalawang partido, yung parents ng bata, si Franklin, and of course, yung mga bata ay hindi matrauma sa nangyari at magkaroon ng resolution. So, babalikan namin kayo para ipakita yung resolution. But let's learn our lesson, di ba? Na basta't bata, yes, teach them right and wrong, but handle them with absolute care. And dito naman dun sa isang payong kapatid natin, I hope marami din ho kayong natutunan doon dahil pag humiram tayo ng gamit ng iba, kotse man yun, o kung ano mang gamit, no? Obligasyon natin pangalagaan yun. So pag hindi natin ibinalik yun sa parehong kalagayan nung hiniram natin, tayo may obligasyon na panagutan yun. And that's why in this case, ako talaga gusto ko kahit kamag-anak, matuto din si Ashley. Actually, iba nga, hindi nga sinusoli yung hinihiram. Yun na nga eh. Yun na Meron ganon. Marami. May ganon. Iba yung parang hingi ng tawad, magkasundo, magkaayos. Pero kung may responsibility ka, paano hindi ka mo naman yung responsibility? Pasasalamat, importante. We live in gratitude. We do this show in gratitude. Katulad na lamang kanina noong nagpapasalamat tayo kay Madam Kay sa kanyang ginagawa. Galing, no? Napaka-inspiring na yung resolve ko personally is I wanna do better. Yeah. And it doesn't take great wealth para makatulong. Pero maraming salamat sa inyo. You're a great audience. Mga audience. You're a great family. Maraming salamat. Sa pagwawakas natin, dadagdagan ko yung normal na sinasabi ko, no? Pero galing din sa bibig ng aming ama. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng pakikitungo natin sa ibang tao, pakita tayo ng respeto. Kasi rin, kung ayaw natin magpaapi, kailangan nagpapakita din tayo ng respeto sa sarili natin para sa iba at, syempre, alamin ang batas. So kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Proud ako dito sa ating munting programa dahil parati nating sinasabi, doon tayo sa tama. Kasi choice yan eh, doon tayo sa tama. Dahil yun na nga, sa batas, wala tayong kawin. Kaya maraming salamat. See you again next Sunday. Dito lamang po sa...